Magandang araw po mga kaibigan. Nandito na naman po ako. Medyo late po tayong magluluto kasi nag-road test pa po kami. Ngayon, ito pong ating iluluto ngayon, beef steak. Beef steak Tagalog po ito. Simple lang pero masarap po ito. Subukan nyo. Ang gagamitin po nating ingredients, ito pong black soy sauce. Tsaka ito pong ginagamit kong lemon. Dati gumagamit ako ng kalamansi. Pero nung subukan kong gamitin ito sa beef steak, mas masarap siya. Tapos white onion lang. Ito. Ngayon, mimix na po natin siya. Unahin po natin si toyo. Lagay na po natin siya ganyan. Tapos, yung lemon, kalahating kilo po ito, 500 grams. Ngayon, depende po sa gusto nyo ng asim. Lang siyang yeah. Malinis po ang kamay ko. Lagi po napapansin, hindi rin naghuhugas ng kamay bago mag-mix. Bago po ako marap sa inyo, sinisigurado ko pong malinis lahat yan. At kita nyo, kuko ko, napupudpud sa kalilinis at kahuhugas. Meron dyan na magagaling sila, magagaling. Tuturuan daw nila ako maglinis ng kamay bago humarap sa pagluluto. Linisin yung mga ganun-ganire. Papatraining naman ako sa kanya, kaya lang binura niya yung sagot ko sa kanya eh. Pati yung mga comment niya, binura niya. Sabi ko, sige, sama ako sa bahay nila, tingnan kung gaano siya kalinis. Ngayon, kung talagang super linis siya, sige, sasama ko naman siya dito sa bahay ko. Kung may mapapansin siya, i-training niya ako sa paglilinis niya kung talagang super linis siya. Yan nga ako, ba't hanggang ngayon nagtatrabaho pa siya sa mga hapon. Ngayon, ito po, yan. Tingnan nyo ang kuko ko. Pudpud. Sabi niya, madumi. Saan pa sisingit ang dumi dyan? Yun, pag nilamas ko yan, si Toyo, kakapit. Sabi ko nga sa kanya, sinisigurado ko naman, sa palagay ba, common sense na lang? Magluluto ba ako ng ganyan na kami ang kakain na madumi? Ngayon, ito po, isa lang po yung aking ginawa. Pero dadagdagan ko kasi hindi masyadong makatas itong lemon na nabili ko. Ito po ang masarap sa beef steak. Kahit ang kuya ko nagustuhan ito eh. Yung lemon na to. Dati kalamansi ginagamit namin. Kalamansi, lemon Philippines yun. Ngayon, nung masubukan ko ito nung nasa Oman ako, ay super sarap pala. Hanap-hanapin mo yung iba yung dating ng asin niya. Ang beef steak po talaga, simple lang. Toyo, black soy sauce, saka lemon. Yung iba, nagsasabi, lagyan ko ng paminta, bawang. Sabi ko, hindi na beef steak yun. Adobo na yun. Kasi lalagyan mo siya ng bawang at saka paminta. Tsaka laurel. Adobo na siya. Ang beef steak talaga, napakasimple lang. Pero kanya-kanyang ibang pamamaraan ng pagluluto yan para mapasarap. Pakita ko sa inyo yung style na version ko sa pagluluto nito. Ngayon, ito po, lalamasin ko na siya. Tatansyahin nyo lang, pagka yung mapula na, huwag kayong maglalagay ng asin. At saka, diba, sabi ko sa inyo, lahat ng karne, pag nagluluto tayo ng karne, hindi ako naglalagay ng beche, no, na kahit na ano, kasi karne yan, malasa na yan, eh. Pwede pa, siguro, sa mga vegetable, o sa fish, ganyan. Ngayon, ito, imimix na natin siya. Palagay ko, tamang-tama yung tatlo sa hindi siya makatas eh. Kasi mas the more na maasim siya, masarap siya. Lalo na yung mga European, gustong-gusto yan. Kasi alam ko, mahilig sila sa beef. Kasi mga kaibigan ko, asawa, mga puti, kung tawagin namin European puti. Tapos magluluto kami ng ganito, gustong-gusto yung lasa. Tulad na isa kong viewer, sabi niya, yung mother-in-law niya, gustong-gusto daw yung adobo na niluto niya. Kaya tuwan-tuwa siya. Kaya sabi ko sa kanya, may iluluto ako ngayon. I-share ko sa inyo.
luto rin yan. Ipatikim niya sa mother-in-law niya. Sigurado magugustuhan to. Kasi may ititerno tayong gulay. Sa tikimang portion, sabay-sabay na po natin siyang titikman. Direct ko na siyang nilagay. Ayan. Ngayon, ito po, talaga kailangan ma-marinate ito ng overnight. Pero meron po tayong technique. Ayan. Minix ko na po siya. Palagay ko, tamang-tama lang itong alat niya. Lagyan pa natin ng konti kasi yung klase ng balanse. Ayan. Ito po siya. Hindi na po natin i-marinate. Direct na po natin siya dito sa frying pan. Ito po, direct na po natin siya sa frying pan. Wala muna po siyang oil. Kasi ibuboil natin siya ng konti. $500 grams po ito, ha. Yung tenderloin, yung pinakamalambot na beef. Cover natin siya. Mga 15 minutes. Ito po, habang pinuboil natin siya sa minix nating lemon at black soy sauce, ihiwain na po natin yung onion na gagamitin natin. White onion po siya. Masyado siya madikit. Yan. Pabilog po. Huwag po natin ihiwain siya ng hindi pabilog. Yan. Dalawa po ang gagawin, ang lalagay natin kasi masarap. Gusto ko sa beef stick mga onions. Ngayon, pwede na akong tumikim ng beef stick. Kasi, na-check ko, hindi naman tumaas ang aking uric acid. Nag-warning lang ang doktor noon na ingat sa pagkain. Baka tumaas ang uric acid mo. Normal naman. Kasi may iniinom po ako ng herbal. Yun, naghahanap na kami kanina para isi-share ko sa inyo. Wala akong makita. Uwi na lang kami ng Bulacan para doon kami kukuha sa farm. Punta kami ng Tanay. Road test. Yan, dalawa po siya. Ito po, nahiwa na natin siya, pero paghiwa-hiwalay natin. Yan. Para maganda siya mamaya at masarap kainin. Favorite ko to. Magkakain po kayo nito. Ito ay marami rin gamot sa katawan. Mga onion. Yan, ganyan po. Hiwa-hiwalay natin siya. Yan, chichiken po natin yung ating karne na ibinibit stick. Chicken na po natin siya. Ayan. Kita nyo, toyo at saka black soy sauce lang at saka lemon. Nagkaroon na siya ng sauce. Yan po. Kahit hindi naman po siyang marinate, basta i-boil nyo lang. Yan ang technique. Pero kung sakaling na-marinate nyo siya, direct nyo siya ipiprito. Pero mas maganda po ito kasi yung lasa niya, yung mga katas ng meat,
nasa soy sauce dito, sa syrup niya, sa sabaw. Medyo konti pa po, mga 5 minutes. Ito po, atin na siyang ito. Kukunin po muna natin ang mga sabaw niya. Salin ko muna siya. Muna po natin siya. Kailangan natin siya mamaya. Muna natin siya ng vegetable oil. Ipo-fry natin siya ng konti. Buti na lang clear ako ngayon sa uric acid. Saka nandito yung mga pamangkin ko, sila na lang taga-tikim. Yung mga viewers ko na gustong tumikim, pumunta dito sa akin, okay lang. Kung dito kayo sa Pilipinas, madali lang. Pero yung nasa ibang bansa, ayun. Masundo na lang kayo kay Batman. O kaya, sa pagbabakasyon nyo, welcome kayo sa farm. Pupunta tayo doon. Kaya alam, mag-ubat ang farm ngayon. Marami ng damong tumubo, saka mga kung ano-ano mga halamang gubat. Ito na ang bango-bango na. Naamoy ko yung lemon at saka yung salsa. O yung may mga biyanan na mga puti. Pagluto nyo ng ganito, naku, lalo kayo mamahalin niya. Maganda ito sa red wine, white wine. Ganun sila eh. Yan. Okay, kasarap. Ito po. Ganyan maganda na pagka brown na ganito, maganda na pagka-fry natin. Ang sarap-sarap na po yung nakikita. Ang ganda pa ng cut pagka-slice ng biscuit. Tama. Ngayon, ito po ang lalay natin. Nalagay po natin yung kalahati nito. Kasi merong iba gusto medyo cook. Bibigyan natin yung hilig nila. Medyo cook siya. Ako gusto ko half cook. Saka medyo cook. Diba ang ganda? Napakasarap. Bagay na bagay sa red wine. Pwede rin po mag-add ng sili. Kung mga mahilig sa sili, fry mo yung sili dyan. Ay, ang bango. Grabe na naman. Medyo lulutuin po natin yung sibuyas.
para umapit din ang lasa sa lipstick. Kasi iba, tinatapin lang din niluluto sa ganito, hindi sinasakit ng ganito. Kaya kulang yung lasa niya. Simple lang po magluluto yan, pero napakasarap. Hindi nyo na kailangan marami pang rekado. Yan, kita nyo, ganda ng karne, no? Punta na kaya kayo dito, tikman nyo, kayo na lang ang tumitin. Ngayon, ito na po ang pinaka-final. Ibabalik natin siya. Ito dahil yung ginagawa ko, exact ito sa atin. Off na natin yung apoy niya. Ayan siya. Nagluluto po ako ng iteterno natin dito. Maggagawa po tayo ng ibang video, kaya sasabayin ko na lang po yung 5 portion. Kasi masarap ka-terno dito. Wow. Ayan, ito naman po yung hindi natin siya pinray. Yung iba kasi gusto parang crunchy lang. Yung ganyan lang siya. Pwede po yan. Lagay ko na po lahat. Kasi masarap po yung marami. Yan. Okay na yun. Ganyan lang siya. May crunchy, mayroong lutong-luto. Kasi maganda may naluto dahil maglalasa sa laman. Yan. Hamuin na po natin siya sa isang plate.